meron kang picture with Kumar, yung nasasangkot nga doon sa pag inutusan ni Lisa Marcos, okay, na Bartek, okay, para bayaran etong si Romy Enriquez at saka si Eric Santiago o yung si Picoy. Ngayon, ikaw, kung talagang para ka sa bayan, bakit ayaw mong ikaw Jinggoy, kayong dalawa, dahil kayo ang maepal dyan sa Senado, pati si Subiri, humarap kayo sa salamin. Number 1, Escudero. Humarap ka sa salamin habang nagkikilay ka. Okay? Kailangan pantay yung kilay mo. Kausapin mo, ano ang negosyo mo with Kumar na inutusan ni Lisa na i-bribe si Agent Morales? Ano ang iyong negosyo? Bakit ganun nyo na lang i-gang up? Okay? I-gang up si Agent Morales. Veronica Filipino Challenge, lahat tayo magpapulburon test, lahat post natin sa social media. Yes, magandang challenge yan. O lahat, pulburon test challenge, drogay test challenge. Mahirap bang gawin yan kung hindi ka nagpupulburon? Okay? Mag-inquire ako, magpapa-hair follicle ako, pero hindi ko alam kung mahal, hindi ko gagawin. Pero kung mga less than $100 lang, I will do it. Pero kung mahal, magkano ba ang hair? Mag-google nga kayo, hair follicle challenge. Okay? Tsaka na mahaba, mag-research pa tayo. So, mag-inquire ako dito sa Jamaica kung magkano yung hair follicle. Basta below $100 lang ako. Pag lumagpasan, jutang na si Kuting ang magpa-hair follicle challenge. Diba? Ipa-trending nyo to. Ano sabi? 10 lang daw yung kit sa Walmart. Binili ko to sa sa Walgreens. I-google nyo yung presyo. Ito, 30 something. Nahiu-google nyo naman kahit sa Pilipinas kayo. Itong isa, parang 17 or 19. Ay, may resibo to. Akin na kayo resibo dyan sa plastic. Yan. Akin na palangga yung resibo sa plastic. Nandyan Pakita natin para sa transparency. Okay? Tingnan natin. Okay? Okay. Tignan natin ang kanyang okay. Okay, magkano? 31. Okay, ito 31.99. 31.99. Teka, wait. 31.99. Tapos yung isa 70.99. Okay? Okay, ito muna ha. Ito yung isang lang, yung favorite ni Kuting. Tapan lang natin yung mga ibang eksena. Okay, so tignan natin. Nakita nyo? Shopping. Okay, tignan natin to. Tagalin natin yung blurry of vision. Okay, tagalin natin si blurry. Okay, camera, virtual background. Okay, nan natin. Para makita ninyo. Okay, drogay, confirm, 1 drug. Okay, ayan. Ito, tignan mo. 17.99. Nakita nyo? 17.99. Ayan yung para sa C. Okay, this is from Walgreens. 17.99. Okay? Next. Next. Okay, ito ay... Okay, this one... Ito. Yung isa, 31.99. Okay? 31.99. Okay, tignan natin ha. So, pwede ito gawin. Okay? 31.99 ng bonggang-bongga. Okay. Bonggang-bongga. Okay? 31.99. Okay? So, bumili kayo 31.99. Dali, asan? Ika makita. Okay, 31. Ito pala. 31.99. Ayan, 31.99. So, i-challenge nyo yung mga sarili ninyo. Okay? Watching from Davao, Philippines, sabi ni Flor Delin. Okay? Ngayon, mga palangga, on the spot, test live hair follicle, sabi ni Pilipinas kung mahal. Uy, thank you. Ka Eric, ito ba yung legit? Kasi may gumagaya ng page nyo, ha?
ka Eric at saka Doc Lorraine Badoy, okay? Sabi ni Eric T, exempted si Sir Bato kasi walang buhok. Oo nga naman, ano? Okay, sabi ni Maria Brescio, hair follicle drug test, 6 panels, 150. 7 panel, 225. Panel, 260. Ah, talaga? Ay, naku, hindi ako magpapa-hair follicle. Si Marcos Jr. muna. No? Ang mahal niya, 150. Alam mo namang, alam ko namang wala akong bisyo. Hindi ko gagawin yan. Si Marcos Jr. dapat. Kung 150, that's too much money. Marami pa tayong maitutulong dyan sa 150 na yan. Bigyan na lang natin kay JM, kay Jonathan Morales. Anyway, mga palangga, so nakita nyo kung paano siya, ito, sabi ni MJ Rich, okay, dito sa Korea yearly may medical check-up para sa 5 kinds of, okay, kaya no need magpa-drug test lahat ng citizen, okay. So, you know, gusto nyo lang naman i-challenge sa, pero alam nyo naman hindi kayo nagdodrogay. Bakit pa kayo bibili ng kit na to? Di ba? Parang sira. Pero ang sa akin lang, just to prove a point na walang 2 minutes from the collection of specimen. To prove a point na kaya mag-live ng drogate test, okay, ng hair follicle kung gusto ni Marcos Jr., okay? Ayan. Dali. Okay, blur mo na nga yung ano natin, yung isa. Yung isa, right? Okay. Drug test challenge, sabi ni Tan Laksan Imol. Okay. So, okay, public hair follicle, PBM, sabi ni Jabs Salazar. So, yun na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ano ang, bakit napakahirap gawin kay Marcos Jr. itong challenge na gusto natin na mangyari as kayo taxpayers. Kasi pinamumugaran tayo ng mga polboronic. Di ba? Bakit siya, ito, by the way, yung si Sayarot, may nag-text sa akin, I don't know kung binalita pa, acquitted. Imagine mo, nahulihan yon ng ng almost 2 tons na intercept sa Australia. Nakasama ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambaluslos sa New York. Nahulihan actual na nagmamanufacture ng pulburon, ng shab-shab. Ito, may nag-text sa akin, ayon sa ating mga informante. Ayan, I don't know kung nabalita na ito. Acquitted siya kasama nung mga kanyang taga-timpla, taga-luto ng pulburon. Kaya sa Pilipinas, walang hustisya. Dahil hawak na nila ang lahat, kaya nilang baliktarin. Remember, sinabi ko, yung Sayarot na yon, yung nahuling nagmamanufacture ng mga pulburon, ng mga shab-shab. Ang ginawa doon ng gobyernong Bangag, imbis na bigyan ng award o i-promote yung nakahuli kay Sayarot, yun ay tinanggal at tinamnan ng mga kaso. Taga-PIDEA yun, mga PIDEA agents yun. The same thing with Morales. Nahulihan na yung BFF ni Marcos Jr. na picturean lahat, na intercept, tinrabaho ng matitinong PIDEA agents like Morales. Nung nahuli, di ba, ulit-ulit natin binabanggit dito, binigyan pa ni Marcos Jr. ng security. At bago pa siya nahuli, kasama ni Marcos Jr. sa New York sa kanilang mga state visit. Di ba? Kung natatandaan ninyo, ang taong ito na dapat i-appoint ito ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., doon sa Bureau of Customs para maging kasabwat ni Lisa sa kanyang mga illegal na pagninegosyo. Ngayon, ito, dated, anong date nito? Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 205. Okay? Ang presiding judge, okay, i-google nyo nga to kung baka may picture ni Kumar to. Ang presiding judge ay si Lizelle, A-Q-I-A-T-A-N. Alright. Yan ay sa Muntinlupa. Kasi send lang sa atin, Republic of the Philippines National Capital Judicial Region, Branch 205.
People of the Philippines, criminal case number da for violation of Section 8, Article da. Di ba sabi ko sa inyo, non-bailable ito. Pero dahil kasama ni Lisa, ni Marcos Jr. sa kanilang travel, kasama ni Martin Romualdez, di ba, nakalabas ito kahit non-bailable. Ito yung pinupoint natin na ang bangag, ang presidente nyo ay bangag noon, bangag ngayon. Okay? Natin. Para makita nyo. Naguray-guray na kasi yung mic natin. Alright. Sabi dito, people of the Philippines versus, okay, yung mga pangalan. Yung mga pangalan, yung nung gabing yun na nahuli sila, di ba? Si alias Tisoy. Tapos yung pangalan dito nadali lang kasi parang maguray-guray na ako. Ganun na lang natin. Tingnan mo nga kung okay, kung nakalapag. Yeah, I think that's okay. Okay. Yeah, para naman makita nyo yung aking shirt. Ngayon, ayon dito, dated, anong date to? Okay. Ang date ay, okay. Basta hindi ko lang kung nasa dyaryo na ito kung naiulat na ng mainstream, kung naipasa na ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa mga media para sabihin na, ayan, na-acquit na. So, ayon sa ating puting talagang wala na tayong hustisya sa Pilipinas. Nahulihan ito pero na-acquit ng bongga-bongga. Ngayon, ito. Basahin ko Saan na yun? Okay, wherefore, premises considered the court hereby finds accused, Okay? Accused not guilty. Okay? Number 2, ito nga si Sayarot, not guilty, unacquitted. Nasaan ang hustisya ng Pilipinas? Na-acquit, nahulihan, tinrabaho ng mga PIDEA agents. Hindi lang PIDEA agents, yung iba pang mga connecting agencies na kung saan ang mga PNP, drug, chuva, department or whatever, hindi ko alam kung ano exact word na yun. So ngayon, wala na. So ngayon, magkano o ano ang ginawa ni Marcos Jr. na itong mga huling-huli na sa akto na pumuslit o nagmanufacture ng pulburon, sila ang mga nakakaligtas. Pero yung mga taong nag-i-express ng kanilang sentimiento, katulad na lamang ng ako, di ba? Katulad na lamang ng SMNI at ay pilit nag-ipasara. Dahil nag-i-express ng kanilang sentimiento at mga katotohanan laban sa bangag na gobyerno. Bakit itong nahulihan ng 2 tonelada actual at yung na-transport papuntang Australia na intercept ng Australian Federal Police? Ang Australian government at ang Pilipinas ay work together para masabat yun at para matrace back kung saan nanggaling yung 1.8, almost 2 tons din, di ba? Parang ang hilig nila sa 1.8. Basahin nyo yung kay Sayarot, halos almost 1.8 din yun. Favorite ba nila yung 1.8 tons na shab-shab o pulburon? So nakikita niyo mga kababayan, bakit ito high crime? Sinisira ang kinabukasan ng taong bayan. Bakit ito naa-acquit? Harap-harapan, may ebidensya. Nandoon, pinakita ko sa inyo na yung bahay sa Alabang, 2 bahay na nirentahan nitong Sayarot na to, naka-attach doon sa kanyang, sa kontrata ng bahay. Hindi ba, isa yata doon, binili niya yung isa na renta. So, babalikan natin yun. Nakalagay yung pangalan niya na siya ay tenant sa bahay na yon. Nakalagay, nasa mainstream media po yan. Nahulihan ng tone-toneladang pagluluto ng shab-shab. Pero dahil isinasama ni Bangag Jr. at ni Lisa Marcos, Bartek, Lisa Per, kidnapper, lahat na. At ni Martin Romualdez at iba pang mga kasabwat nila. Bakit ito ay absuelto? Nakita nyo, pero ang mga nag-i-express ng malayang pamamahayag, gustong ipakulong ni Lisa.
ni Marcos Jr. Katulad muli ng SMNI natin. Bakit si Morales, balik tayo kay Morales, na nagtitestify doon sa Senado na siya ang pumirma nung gabing yun na may lumapit ng March 11, nung lumapit ang confidential informant sa kanya na si Marcos Jr. ay isang bangag. Bakit siya ngayon ay binagang up dyan sa Senado na para siya ang kriminal, siya ang gumagawa ng masama? Nakikita ninyo kasi bangag si Marcos Jr. Alam ng kahit ng mga socialite alta o mga showbiz personalities, alam nila na si Marcos Jr. noon hanggang ngayon ay bangag. Meron dyan na laging nasa likod ni Lisa, okay, na kapwa ko Pokling, na nagsisimula, ang pangalan niya sa letter J. Okay? J. Alam niya ng mga taga-showbiz, letter J. Doon pa lang, nung nasa Pilipinas ako, ang sinasabi sa akin, yan ang isa sa mga nagsusupply ng droge kay Lisa at kay Marcos Jr. para isinghot ni Marcos Jr. Sino ang nagsabi sa akin yan? Yung designer na pinromote ko. Okay? Yung designer na promote ko, ayan, magtabukay nga na kayo. Ikaw designer akala mo man na maano ka, magwawagi ka. Oy, Lisa, gusto mo malaman. Yan, paano ko nalaman to? Yung designer na nagkikisa sa'yo na walang pambayad sa kuryente, okay? Ang sinabi niya sa akin, tandang-tanda ko na si Jay. Okay? Hindi yung Jay na hindi yung Jay na makeup artist, hindi yon. Jay na Ilonggo na na-meet ko. Ikaw, Jay, balaan mo na. Ilonggo, talang ka, Ilonggo ka man. Siling sa akon, okay, sa nagakis asa kay Lisa, ikaw kuno ang nagasupply sang droge kay Lisa at kay Bongbong, siling niya sa akon. Yan. Jay, balaan mo na. Basta Ilonggo ka. Hindi ko alam ang buong mong pangalan. Siling niya sa akon, sabi niya sa akin, na ikaw, paano ko nalaman ito ngayon, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ano ba ito? Bakit totoo ba ito? G, siling sa akon sang designer na ikaw ang nagsusupply kay Lisa at kay Marcos Jr. Isa ka daw sa nagsusupply ng polboron, ng pagsinghot kay Lisa at kay Marcos. Nung nandoon ako sa Pilipinas, hindi ako makapaniwala, ayokong paniwalaan. Pero tahimik lang ako. Di ba? Ayoko siyang paniwalaan. Sabi ko, ano ba to? Sinisiraan. Halos lahat sinisiraan. Ikaw, G, alam mo kung sino ka. In-approach mo ako nung sa inauguration. Siling mo, Day Maharlika. Ay, grabe, ganyan-ganyan. Nagka-follow ko sa imo. Hi, G, ha? G, wala na. I-ano na natin, yung dulo ng pangalan niya. Hindi Jude. G, Ilonggo. Hanapin niyo dyan ang Ilonggo. Siling sa akon, nitong walang pambayad sa kuryente na tinulungan ko para i-promote ang kanyang mga jacket, ikaw daw ang nagsusupply ng polboron kay Lisa. Kayo maggurguran kayo. Kasi kayo yung, I don't know kung ikaw ay hindi, sabi pa nga niya sa akin, kasama ka sa pagsisinghot. Kayo, magkakaklase kayo. Yan. Ngayon, sino ngayon ang mga bangag dito? Ngayon, si Morales, balik tayo kay Morales. Igagang up ninyo, mismo itong mga kasalikod ni Lisa, yan ang mga nagsusupply sa kanya. Yung pangalan nito, si Bibot, hindi ako nagsabi nun. Si Tebes. Diba? Isa din siya nagsusupply. Kaya pala no wonder, ito yung mga nasa likod nilang mga pokling. Remember, sabi ni Lisa doon nung tinawagan niya, yung video na in-expose natin, nung tinawagan niya si Louie, hi Louie, di ba sabi niya kay Louie na nagpapatulong siya sa mga dokumento para i-extract itong si distressed mother sa Turkey, binanggit niya yon na surrounded siya ng mga pokling na mga katauhan. Di ba? Hi Len, you're here, gising ka na. So yun, surrounded siya. So yun nga, sinasabi ko lang sa inyo na itong walang babayad sa kuryente, siya ang nagsabi sa akin. Okay?
na ikaw, Lisa, ikaw, Marcos Jr., ay bangag. Oh, gusto mo balikan ko pa yung na-meet ko sa hotel. Kasama ko rin siya doon. Pinag-uusapan nila, chinichismis ka nila sa akin. Malay ko, di ko nga alam, di nga ako makapaliwala na ikayo ay mga pulburon adik o mga bangag. Kasi nga budol na budol pa ako. No? Kinuwento sa akin yan, siya lahat ang nagkukwento na kayo, pati anak mo. Special mention niya si si Simon. Siya ang nagsabi sa akin yan, na kayong pamilya ay nagpupulburon. At sabi niya sa akin, si ate tawag niya, ate yan. Mukhang majonda pa siya sa akin. O ate, sabi niya, alam naman yan sa showbiz. Alam daw sa showbiz. Sabi ko, what? Okay lang? Alam mo yan. Yung kasama namin doon yung time na yon na nagpakita sa akin ng picture. Di ba sabi ko sa'yo, may pinakita sa akin picture na ang gulo na nagbabangag-bangag. Mabait naman to eh. Huwag na lang natin to pangalanan. Okay? Huwag natin to pangalanan. Wala naman tong ginagawa. Mabait naman tong taong ito. Okay? Pero yun lang ang gusto kong malaman. Ang punot dulo nito, okay? Na nagsabi, kaya nung nalaman ko, ang dami na nagsasabi, pag may nakausap ko, totoo ba yan? Na si Marcos Jr. ay bangag. Di ba? Walang pambayad sa kuryente, gumaganon ka pa. Sabi niya si Kuting, gumaganon yan, no? Pati si Lam, sabi mo, at saka si Simon, gumaganon. Anong alam ko sa showbiz? Wala ako sa Pilipinas. Nung time na yun, during campaign and inauguration, ayaw ko lahat paniwalaan. Kahit si Pangulong Duterte, ayaw kong paniwalaan nung time nang sinasabi na si Marcos Jr. may isang presidenteng nagsisingot. Kasi during that time, ako ay blinded. Dahil number 1 loyalista eh. Ba't ko sila paniniwalaan? Pero nung nakita ko na, yung epekto ng pagdudrogay ninyo, epekto nito, Marcos Jr., ayan, ha? At ang ginagawa niyong pagpapanalo sa loto, lahat ng krimen na ginagawa niyo, kaya nung Agosto pa lang, nakumbinsi ko na ang sarili ko na bangag nga kayo. Yeah, Simon, Marcos, alam mo na? Nagsabi sa'yo, yan gumagawa ng barong mo. Ha? Na ikaw ay nagpupulburon. Kayo ng pamilya mo. Hindi ko nga mawari. Sabi ko, ano ba itong itong kaibigan ko? Okay? Ito pa itong kaibigan ko. Sinusuportahan namin si BBM. Tapos sinasabi niya na nagdodrogay daw. Sumisingot daw. Oh! Kaya kong gumawa ng sworn statement dyan. Kung saan pagkakataon, saan mo sinabi, hindi lang sa isang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, halos tuwing magsama tayo, sinasabi mo sa akin na si Bongbong Marcos ay addictus benedictus ng Coca-Cola body. See? Tapos ngayon, makakiss-ass ka. Tapos ngayon, ginagamit ka na para anuhin ako, takot-takutin. Bring it on, darling. Magbabakbakan tayo sa ngalan ng katotohanan. Pero ikaw, designer na walang pambayad sa kuryente dati at nag-kiss-ass kay Lisa, na mismong si Lisa at si Marcos Jr. ay sinisira mo, ikaw ang nagsabi, ikaw ang kauna-unahang taong nagsabi sa akin na si Marcos ay addictus benedictus. Ito sa mga kakilala mo, ha? For sure, may mga nakakasama ka doon sa Manila Pen. Di ba, pumupunta ka sa Manila Pen, ang favorite mo, Pansit Canton, okay? Ng Manila Pen. In fairness, masarap ang Pansit Canton ng Manila Peninsula Hotel. Kumakain ka ng bonggang-bongga, di ba? Habang kumakain ka ng Pansit Canton, sinasabi mo na si Marcos Jr. ay singhot-singhot. Kaya nga ako, meron akong pag-alinlangan noon na parang, ano ba to? Suportado natin to. Bakit sinasabi niyang sumisinghot ito? You know what I mean? Tapos, may iba pang mga kakilala natin, kaibigan na, nagsisingot, okay na. Di ba? Okay naman yan. Basta na siya, what's the right term? Yung nagpa-function siya sa kanyang trabaho, okay lang na magsingot. Kasi sa mga mayayaman, ito pa sabi mo, sa mga mayayaman at alta, normal lang ang gumagamit ng
Yan. See? Nako, may nakahula na. Okay? Sabi ni Ashana. Okay? Bibi Emerson, yes. Sinabi niya sa, malay ko ba sa mga activities na inila? Siling niya sa akon. Mamati lang. Siling niya sa akon, ikaw kuno, Ilonggohon ko ang tigo man sa Magilonggo nga naman. Ikaw kuno ang wala ako, hindi kita kilala, G. Balaan mo na. Di ba? You were so nice to me. During May 9, yung pagpanalo ni Kuting, nandoon ka, pero hindi pa kita kilala, no? Wait. Sa inauguration tayo nagkakilala nung May 9, so wala pang inauguration. Nakita ko, ni-review ko yung mga video ko nung May 9, ato-kato. Okay? Ato-kato sa May 9. Andyan, sa, nasa computer ko lang. Tapos, nung inauguration, in-approach mo ko, di ba la? At totoo pa yung mga friendship mo. Pero natin pangalanan yung mga friendship mo, mga alta-altahan. Siya ang nagsabi sa akin na ikaw daw ang nagsusupply nito kay Lisa. Ikaw kuno, siling niya. Buti naalala ko ngayon yan, sa dami ng information. So, kamo-kamo lang, nag-aanuhan kayo. Naggagagwan. Ngayon, gusto nyong atakihin si Morales? Gusto nyo kaming atakihin na nag-express ng katotohanan? Kami mismo sa mga tao nasa paligid ninyo, malay ko ba na si Marcos Jr. pala ay langong-lango dito sa pulburon na ito? Pati siyang Pinky Romualdez na undersecretary, alam din niya na si Kuting ay sumisinghot. Even yung chief of staff ni Sandro Marcos, alam nila na yung kanilang amo ay mga bangag. Pero they're there kasi nga naman, nasasaburan sila ng pera ng bayan. Ngayon, si Morales is just so happy na pumirma lang doon. Gusto nyong i-gang up. Kulang na lang, gusto nyong gurgurin. Ulitin ko muli. Ayon sa ating informante, mga palangga, na pinailan nila ng kaso si Agent Morales ng cyber libel at estafa. Kaya ulit-ulitin natin na sabihin dito, plano nilang hulihin sa May 20. Utos ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. na wag nang madinig doon si Agent Morales sa ang tawag dito? Sa Senate hearing. Kaya Senator Bato, you have to protect Agent Morales. Kung possible nga lang, pero willing naman siya umarap doon sa Senate or Zoom meeting. Pero kasi kahit naman i-Zoom meeting yan siya, kung na-fabricate na ang crime ng kasinungalingan, yung tanim kaso, di ba? Talagang kahit nasa bahay si Agent Morales, pwede talaga nilang kunin yon. So it's better na paghandaan na ng mga lawyers na itong tanim kaso na ito, kasi isinend ito sa ibang address niya para hindi siya makasagot. Exactly the same ng ginawa nila sa akin nitong bangag noon, bangag ngayon na presidente ninyo. Tandaan niyo mga kababayan, nag-fabricate o nagtanim kaso kay Jonathan Morales ang Malacanang. Nag-fabricate sila, mga kababayan. Ayon sa ating informante. Pwedeng i-retract nila later dahil na-splok na natin dito. Pero para lang sa kaalaman ng taong bayan, kung kaya nilang mag-fabricate sa akin. Di ba? Even na sa Amerika na ako nagtanim ng kaso, nag-invento sila ng address sa Pasig para lang makapag-release sila ng ng warrant of arrest. Yung pattern, yung ginagawa kay Teves, di ba, na pinagbibintangan, na siya ay kumitil, yung kay Bantag, lahat. Pattern, this is very Lisa Smugs. Mga kababayan, sabi ko nga, itong mga senador ninyo at mga kongresista, wala na kayong aasahan dahil sila mismo ay kasabwat ng mga sindikato. Kaya nga pagpaliwanagin itong, Marisa Del Mar, yung mga, mga kasama ni, yung OFW party list, nakasama din ni Kumar. So ngayon, si Kumar, Solid Maharlika, si Kumar nag-deactivate na ng kanyang Facebook.